Sabi nila, baliw lang daw ang isang tao na gumagawa ng isang bagay ng paulit-ulit tapos naghihintay na magkakaroon ng panibagong resulta ang mga ginagawa niya. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa iyong YouTube channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ethel, 25 years old, at araw-araw po talaga akong nag-aabang ng iyong mga bagong upload sa iyong YouTube channel. At sa loob nitong mga nakaraang buwan, Mama Mia, simula nung maendo ako sa aking dating trabaho at nagtrabaho na lang sa bahay at nag-focus sa online reselling, ay doon po kita na-discover at araw-araw nang inaabangan. Single mother kasi ako, Mama Mia. Nanggaling ako sa mahirap na pamilya at sa ngayon ay may 2 na rin akong anak. Kaya nang nabuntis ako sa ikalawa kong anak, ay namalagi na ako sa bahay para mabantayan ko ang pagpapalaki sa kanila. Lalo pa't wala namang na magbabantay sa bahay namin. Dahil ang mga kapatid ko ay nag-aaral pa at ang mga magulang ko naman ay araw-araw ding wala dahil busy sa kakakayod at kakahanap buhay. Mama Mia, maaga kasi akong nabuntis. 18 years old pa lang ako nung nabuntis ako ng aking boyfriend nung high school. Kaya hindi na po ako nakapagtapos ng college. Sa kasamaang palad din po ay ilang buwan matapos akong manganak, ay nahuli ko na may ibang babaeng kinakalantari ang boyfriend ko. Kaya't nauwi kaming 2 sa masakit na hiwalayan. Kahit pahirapan siyang makontak, kahit papaano ay nag-aabot naman siya ng konting perang pantustos sa anak naming 2. Pero matapos ng 1 taon ay tuluyan na ring naglaho sa buhay ko ang ex-boyfriend ko, Mama Mia. At tuluyan na rin niyang tinalikuran ang responsibilidad niya sa kaniyang anak. At dahil wala rin naman po akong pera at wala ring oras dahil sa aking trabaho, ay naipagpaliban ko na ang paghahagilap sa kanya at ang pagsasampa ng kaso dahil sa abandonment niya sa aming anak. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay naitawid ko naman ang gastusin sa pagpapalaki ng panganay kong anak. Kahit pa puro kontraktual lang ang nakukuha kong trabaho noong mga panahon na yon. Naging rakiterang nanay din kasi ako, Mama Mia. Nagkaroon ako ng maraming sidelines. At isa na nga po dyan ang pagre-resell online ng mga makeup at mga health supplements na natuklasan kong natural ko palang talento. At dito nga po sa online reselling ko nakilala ang bagong lalaking pumasok sa buhay ko, si Erwin. Isa siyang customer na nanligaw sa akin at siya ang naging pangalawang boyfriend ko, Mama Mia. Gwapo si Erwin, Mama Mia. Maganda ang kaniyang pangangatawan dahil isa siyang gym instructor. Kaya't simula pa lang ay naging crush ko na talaga siya. Masasabi ko rin na whirlwind romance ang nangyari sa aming 2. Halos araw-araw kaming may oras, Mama Mia, kung mag-usap sa cellphone. Naging masyado pa nga kaming clingy sa bawat isa. Kaya 2 linggo pa lang nang maging kaming 2 ay naibigay ko na kaagad kay Erwin ang aking sarili at ang aking pagkababae. Kaya naman 3 buwan mula nung magkakilala kaming 2 ay nabuntis niya na rin ako. At sa kung gaano po kabilis dumating si Erwin sa buhay ko, Mama Mia, ay ganun din po kabilis siyang nawala nung sinabi ko sa kanya na buntis ako. Isang araw habang nag-uumagahan kami sa bahay, ay napansin ng aking nanay at tatay na ilang araw na raw akong masama ang aking pakiramdam. Tinanong niya ako, Mama Mia,
kung ano raw bang nararamdaman ko. Pero ang sabi ko ay masama lang talaga ang pakiramdam ko. Diretsahan nila akong tinanong kung buntis raw ba ako. Ilang linggo na raw ako na parang maputla at may masamang dinaramdam. Agad ko namang dininay ang sinabi nila at ang sabi ko ay may nakain lang akong masama kaya ganito ang pakiramdam ko. Nasira lang siguro ang tiyan ko dahil sa nakain ko. Tinanong ako ni tatay kung nagpatingin na raw ba ako sa doktor nang sa ganon ay malapatan ako ng tamang gamot. Mama Mia, ang sabi ko naman ay hindi na kailangan dahil mawawala rin naman yun kaagad. Dahil sa sinabi ko, ay sinabi ni tatay na magbihis raw ako at sasamahan niya ako na magpa-check up. Agad-agad akong tumanggi. Nagtaka si tatay kung bakit ako tumanggi dahil Sabado naman noon at wala akong pasok sa trabaho. Ang sabi ko na lang ay may lakad ako, kaya wag na nila akong intindihin dahil kaya ko namang pumunta sa doktor ng mag-isa. Mama Mia, nagtaka ulit si tatay kung bakit parang ayaw ko raw na may makasamang magpatingin sa doktor. Sabi ni nanay, baka ayaw ko lang daw malaman na buntis na naman ako. Ang sabi ko ay hindi talaga ako buntis. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi ko raw habang buhay maitatago sa kanila dahil lalaki at lalaki rin naman ang tiyan ko. Maliban na lang kung ipapalaglag ko ang batang nasa sinapupunan ko habang maaga pa. Kaya naman hindi na ako nag-isip pa at sinabi ko na hindi ko naman magagawang ipalaglag ang anak ko. Kaya doon ay nabuko nila ako na buntis nga ako, Mama Mia. Biglang tumaas ang boses ng ama ko. Tinatanong niya kung sino ang ama ng dinadala ko. Sabi ko ay yung boyfriend ko. Ang sabi naman niya ay kailangan niyang makilala ang boyfriend ko nang sa ganon ay mapanagutan niya ako. Pero ang sabi ko ay hindi na kailangan dahil nag-break na kami nung malaman niya na buntis ako, Mama Mia. Lalo namang nagalit ang mga magulang ko. Bakit daw hindi pa ako natuto, Mama Mia? Ngayon naman daw ay buntis ako sa pangalawa at ibang ama naman, pero pareho naman na tinakasan ng kanilang mga responsibilidad sa akin. Galit na galit ang papa ko. Pangalawang anak ko na raw at parehong lalaki pa tinakasan ako. Hindi nga raw ako nag-boyfriend ng matagal at nung nagka-boyfriend naman ay nagpabuntis naman kaagad. Mingi ako ng patawad sa mga magulang ko, Mama Mia, pero hindi nagpatinag ang tatay ko. Ang sabi niya ay kailangan niyang malaman ang detalye ng lalaking nakabuntis sa akin at ipapakasal niya raw ako. Kung hindi, okay lang daw kahit sustentuhan niya ang anak ko, Mama Mia. Hindi raw po pwede na basta-basta niya akong iwan sa ere. Pero anong magagawa ko, Mama Mia? Nagtago na po sa akin si Erwin. Nagpalit na siya ng cellphone number. At nang pinuntahan ko sa gym na pinagtatrabahuan niya, ang sabi doon ay nag-resign na rin daw siya. Kahit na bawal ay napilit po namin na hingin ang address na ibinigay niya sa gym na kanyang pinagtatrabahuan. Dahil tinakot ito ni tatay na magsasampa kami ng kaso. Pero nang puntahan namin ang address na yon ay hindi na rin daw po doon nakatira si Erwin. At wala na raw silang alam kung saan na ito lumipat. Ang alam lang ng kanyang landlady doon ay taga Cebu po si Erwin. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay sinapak ako ng 10 tao nang mag-sink in sa akin na estranghero lang pala talaga sa akin si Erwin. Hindi ko pala talaga siya kilala, pero nagawa kong ibigay sa kanya ng buong buo ang aking pagtitiwala. Binigay ko sa kanya ang buong puso ko at ang lahat-lahat na meron ako. Medyo na-depress ako noon, Mama Mia, at muntika na ngang malaglag ang dinadala ko dahil sa sobrang stress. Sa awa ng Diyos ay naging maunawain pa rin naman ang mga magulang ko sa akin at sinuportahan nila
ang pagbubuntis ko sa ikalawang pagkakataon. Mama Mia, dahil na rin siguro sa hiya sa mga magulang ko at matinding pangangailangan para sa dalawa ko ng supling na kailangan kong buhayin, ay triniple ko po ang aking kasipagan. Doon na po nagsimula ang pagiging raketera kong nanay. Halos lahat ng pwedeng i-resell ay nire-resell ko. Pagkain, make-up, damit, kung ano-ano pa. Maski po pag-aahente sa lupa at insurance ay pinasok ko na rin, Mama Mia. Sa awa naman ng Diyos ay nagbunga naman ang lahat ng sipag ko. At sa katunayan ay naipagawa ko pa nga ang bahay namin. At nakakuha pa ng hulugang maliit na sasakyan. Kaya naman, Mama Mia, nang maimbitahan ako na dumalo sa isang seminar sa networking, ay pati yun pinasok ko rin, Mama Mia. At doon ko rin nakilala si Ruel. Nakaupo na ako roon nang may isang lalaking lumapit sa akin. At tinatanong niya kung may nakaupo na ba sa tabi ko. Nang sabi ko naman ay wala. Umupo sa tabi ko si Ruel, Mama Mia, at ang sabi niya ay buti naman daw at naabutan pa niya. Akala niya raw ay malilate siya. Late kasing nag-umpisa ng 15 minutes ang orientation na yon. Sabi ni Ruel ay siguro raw nagpaparami ng tao. Doon kami nagkakilala, Mama Mia, habang nag-uusap kaming dalawa. Tinanong niya kung sino ang nag-invite sa akin doon. Ang sabi ko ay isa kong kliyente. Tinanong niya naman kung saang kliyente at ang sabi ko ay sa life insurance. Ahente ka? Tanong niya. Oo, gusto mo bang bumili? Tumawa siya dahil napakabilis ko raw, Mama Mia. Ang sabi ko naman ay ganun talaga dapat at saka wala nang paligoy-ligoy pa. Dahil hindi naman ako fan ng mga bulahan at ang gusto ko lang ay makabenta. Tumawa naman siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay gusto niya raw ang style ko. Pero ang sabi niya, mukhang mahirap raw akong pormahan. Pormahan? Tanong ko. Ligawan, sabi niya sa akin. Mabuti nga kung maliligaw agad kaso ang problema, karamihan sa mga lalaki paasa, tapos hindi rin naman pala seryoso. Sagot ko. Natawa siya dahil mukhang marami raw akong baon na hugot. At mukhang baon na sa lupa ang pinanggagalingan ng hugot ko. Ang sabi ko naman, Mama Mia, ay kung pwede lang ibaon sa lupa ang lahat ng nararamdaman ko ay ginawa ko na. Sabi niya ay nakakatakot raw ako dahil parang nag-give up na raw ako sa pag-ibig. Ang sabi ko naman ay hindi pa rin naman ako nag-give up. Pero sa ngayon ay masyado na akong pihikan dahil pangalawang beses ko nang nagkamali. So, single ka ngayon? Tanong niya. Oo, single mother. At sabihin na lang natin na maingat na talaga ako ngayon sa mga bagong taong nakikilala ko. Sabi ko sa kanya na sa totoo lang ay pinaparinggan siya. Ang sabi niya ay wag daw akong mag-alala dahil mabait naman siya. Mama Mia, mabilis pong nakagaanan ng loob ko si Ruel. Siguro ay dahil na rin po nalaman ko na isa rin siyang single father. Kaya agad ko siyang nakapalagayan ng loob dahil pareho kami ng sitwasyong pinagdadaanan. At marahil ay pareho ng mga pinagdaraanan sa buhay naming dalawa ay baka mag-click din kami. Bukod pa riyan, Mama Mia, ay aaminin ko naman na may itsura din talaga si Ruel at malakas ang kanyang dating. Matangkad, moreno. Pagkatapos ng seminar na iyon ay nagkayayaan kami na magmerienda at doon na kami mas lalo pang nagkakwentuhan dalawa. Nalaman ko na 32 years old na siya. Pareho ko rin na kung ano-ano ang racket para masuportahan ang kanya ring dalawang anak. Umamin din kaagad siya sa akin, Mama Mia, na kasal siya sa huwes ng kaniyang asawa.
Ngunit 2 taon na raw silang hiwalay at hindi na nagsasama. Dahil po nagpakatotoo sa akin si Ruel, ay naging dagdag pogi points yun sa akin. Hindi po kasi siya tulad ng ibang lalaki na pumuporma sa akin dati. Mga kunwari ay walang sabit. Mga kunwari ay single pero yun pala ay may girlfriend na at mahuhuli ko na lang. Mga kunwari ay mabait. Yun pala ay sikretong playboy. Kumpara sa kanilang lahat, pakiramdam ko Mama Mia ay iba ang maturity ni Ruel. Siguro ay dahil na rin sa edad niya at sa mga naging karanasan niya sa buhay. Ngunit ganun pa man ay naging mas maingat pa rin ako na agad-agad na ibigay ang tiwala ko sa kanya. Lalo pat dalang-dala na ako sa 2 naging ama ng mga anak ko na parehong tinakbuhan ng responsibilidad sa akin at sa kanilang mga anak. Mama Mia, nagpatuloy ang komunikasyon naming 2 ni Ruel. Pero ibang-iba talaga si Ruel sa mga lalaking nakilala ko. Hindi tulad ng iba kong mga nakikilala na aktibo kong mag-text o tumawag sa unang linggo ng aming pagkikita. Si Ruel po, Mama Mia, ay hindi madalas mag-text sa akin at may oras lang kung kailan siya nagte-text. Pero kapag nag-text naman po siya at kapag tumatawag ay oras ang inaabot ng aming pag-uusap o pagte-text 2. At may sustansya ang aming mga pinag-uusapan. Kumbaga, Mama Mia, si Ruel ay may sense kausap. Hindi siya tulad ng iba na pumuporma lang, pakilig-kilig lang pero wala namang patutunguhan ang pinag-uusapan. Sa madaling salita, Mama Mia, ay unti-unti na ring nahulog ang sarili ko kay Ruel. Gayunpaman, ay hindi rin naman po siya nanligaw sa akin kaagad. Kung minsan nga, may pakiramdam ako na para ba akong tinitest at kinikilatis ni Ruel. Kung worth it ba na mag-invest siya sa akin ng emosyon at manligaw na. O kung gusto niya lang akong maging kaibigan. Ngunit kahit na malabo po ang naging intensyon ni Ruel sa akin, Mama Mia, ay pinabayaan ko na lang at in-enjoy ko na lang ang naging closeness naming 2. At doon ko po napatunayan na ang sarap din po pala sa pakiramdam na kilig-kilig lang. Yung no strings attached. Pero mga 2 buwan matapos po naming magkakilala ni Ruel, at pagkatapos ng 3 dates namin, sa wakas ay nilinaw na rin niya sa akin ang kanyang hangarin at nanligaw na rin siya. Mama Mia, nung mag-date kami ay pumunta kami sa isang coffee shop. Mabuti na lang talaga at naabutan pa naming bukas yun dahil gabi na. Gustong-gusto ko kasi talagang uminom ng kape noon at inabot pa kami ng halos 30 minutes sa paghahanap ng coffee shop. Kasi naman, Mama Mia, ay mag-aalas 3 na yon ng madaling araw. Kaya naman tawang-tawa kami nung makapasok na kami doon. At nung umorder na kami, Mama Mia, ay doon niya sinabi sa akin na kung alam niya lang daw ay sana ay pumunta na lang kaming 2 ng Tagaytay. Sa totoo lang ay halos 8 oras na kaming magkasama nung araw na yon. Kaya naman nagulat ako nang sabihin niya na gusto niyang magtagaytay kami. Mama Mia, habang nag-uusap kaming 2, pakiramdam ko talaga ay parang si Ruel na ang itinadhana ng Diyos para sa akin. Marami siyang plano para sa akin, Mama Mia. At kahit pa pareho na kaming may mga anak, ay isinasama pa rin niya ako sa mga plano niya sa buhay. At ang gustong-gusto ko kay Ruel, Mama Mia, ay hindi niya ine-etsapwera ang mga anak ko at ang mga anak niya. Kung nagpaplano man siya na umalis kami at magtagaytay, ang sabi niya ay mas mabuti daw nakasama namin ang mga bata. Ang sabi ko ay isama niya rin ang mga anak niya.
Pero ang sabi niya ay sa susunod na lang dahil kapag weekend ay nasa mama daw nila ang mga bata. Kaya naman, Mama Mia, ay pumayag ako sa gusto niya. Pumayag ako na magtagaytay kami kasama ang mga anak ko. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang na-enjoy niya raw ang oras niya kapag kasama at kausap niya ako. Ang sabi ko naman, Mama Mia, ay ako rin naman. Enjoy na enjoy ako kapag kausap siya at kasama siya. Ethel, tingin ko, hindi na lang kita basta gusto. Mahal na kita. Mama Mia, nabilaukan ako sa sarili kong laway nang marinig kong sabihin sa akin ni Ruel yon. Sinabi ko naman sa kanya na gustong gusto ko rin siya pero naguguluhan pa ako. Nagtanong naman siya kung dahil ba sa kasal na siya. Sinigurado niya sa akin na hiwalay na silang dalawa ng asawa niya. Pero sinabi ko naman, Mama Mia, na bukod doon, ay hindi pa rin talaga ako sigurado sa magiging desisyon ko sa buhay. Dahil 2 beses na akong nagkamali sa pagpili ng lalaking mamahalin. May 2 na akong anak mula sa magkaibang mga tatay. Mama Mia, ang sabi niya ay naiintindihan niya raw ako. Ang sabi niya ay hindi naman daw niya ako minamadali. Ang mahalaga daw ay mag-enjoy kaming magkasama. Ang mahalaga raw, ngayon ay natagpuan na namin ang isa't isa. At sa ginawang yun ni Ruel, Mama Mia, ay mas lalo pa akong na-fall sa kanya. Hindi niya ako pinilit na makipagrelasyon sa kanya at higit sa lahat ay nirespeto niya ang desisyon ko na mag-antay pa kami ng konting panahon. At hindi siya umalis, Mama Mia. Hindi siya nagdamdam at lalong hindi niya minasama ang naging desisyon ko. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay sa ilang buwan namin na pagkakakilala ay ni minsan ay hindi siya naging agresibo sa akin. Hindi niya ako kailanman pinilit na may gawin kaming sexual. Nakikita kong nire-respeto at ginagalang niya ako at ang nararamdaman ko, Mama Mia. Kaya naman ramdam ko talaga na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi dahil sa pisikal kung kaanyuan o kung ano paman, kundi dahil mahal niya ang buong pagkatao ko. Kaya naman sa 5 buwan ng pagkakakilala namin ni Ruel ay sinagot ko na siya, Mama Mia. Pumayag na ako sa kanya na makipagrelasyon. At sa pakiramdam ko ay yun ang pinakatamang desisyong nagawa ko sa buhay ko noon. Ang mag-antay at siguraduhin na ang susunod kong bibigyan ng aking buong tiwala at pagmamahal ay tamang tao na. Yung taong hinding-hindi ako iiwan sa ere. Yung taong mahal na mahal ako. At yun ang nararamdaman ko kay Ruel, Mama Mia. Lagi niyang pinapakita sa akin ang kanyang pagmamahal. Halos araw-araw ay celebrate namin ang aming pag-ibig para sa isa't isa. Mama Mia, sa 2nd week sari namin ay binigay ko kay Ruel ang aking pagkababae. Hinding-hindi ko naman yon pinagsisisihan dahil pinaramdam niya sa akin na maging sa pagniniig naming dalawa ay punong-puno yun ng pagmamahal at respeto. Sa bawat sandali na magkaniig kami, Mama Mia, ay hindi niya iniiwan ang mga labi ko. Lagi siyang nakahalik sa akin. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Lagi niyang sinasabi na hinding-hindi ko pagsisisihan ang pagtitiwalang ibinigay ko sa kanya. Mama Mia, matapos naming magniig, ay hindi ko maiwasan na banggitin ang tungkol sa kasal nilang dalawa ng kaniyang misis. Ang sabi niya ay hiwalay na silang dalawa. Pero sabi ko kahit papaano, sa mata ng Wes at sa mata ng mga tao ay kasal pa rin siya sa iba. May nagmamay-ari na sa kanya.
Ang sabi naman niya ay papel lang naman ang kasal na yon. Ang mahalaga daw ay mahal niya ako at nagmamahalan kaming dalawa. Sabi niya kaya raw siya nagsusumikap ng husto ay para makapag-ipon at nang mapaanol na niya ang kasal nila ng kaniyang asawa. Doon naman, Mama Mia, ay nagningning bigla ang mga mata ko. Talaga? Magkano ba ang aabuti ng isang annulment? Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya ay lampas 100,000 daw. Grabe naman pala ang mahal. Buti na lang pala, Mama Mia, at wala rin akong pinakasalan sa mga naging tatay ng mga anak ko. Mama Mia, ang sabi ni Ruel ay baka minimum pa raw ang 100,000 sa gagastusin. Depende kung makikipag-cooperate raw ang asawa niya. Tinanong ko siya kung magkano na ba ang naipon niya para sa kanilang annulment. Ang sabi niya ay nasa 30,000 pa lang daw ang naiipon niya kasi may hinuhulugan pa raw siyang kotse at may binubuhay rin siyang 2 anak. Sabi niya, mukhang nasa 2 taon pa raw ang aabutin bago niya tuluyang mapaanal ang kanilang kasal. Hindi ko napigilan na mabanggit ang mga salitang ang tagal naman. Nalungkot siya, tinanong niya ako kung hindi ko ba kayang maghintay. Nagtanong naman ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sabi niya ay intayin ko raw siya, Mama Mia, dahil kapag nagkataon na matapos na ang kanilang annulment ay papakasalan niya ako. Nagsorry siya sa akin dahil hindi raw niya maibigay ng buong-buo ang sarili niya. Pero ang sabi ko naman ay handa akong maghintay. Handa ako kung kailan pwede na kaming magpakasal dalawa. At kung sakali man na mangyari ang annulment nila, agad-agad kahit kinabukasan ay papakasalan ko siya. Mama Mia, pakiramdam ko talaga ay naka-jackpot ako kay Ruel. Matapos ng mahabang panahon ay naramdaman ko ulit ang magising at matulog na kinikilig. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na hindi lang may taong nagmamahal sa akin, kundi meron din akong responsable at matinong kapartner at katuwang sa buhay. Kaya naman hindi na ako agad nag-atubili na ipakilala si Ruel bilang boyfriend ko sa mga kamag-anak at mga kaibigan ko. Tuwing may reunion o lakad po kami ng pamilya o mga kaibigan ko ay sinasama ko pa rin palagi si Ruel kung natataon na libre siya sa kanyang trabaho. Wala na rin po siguro akong mahihiling pa sa relasyon naming dalawa ni Ruel, Mama Mia. Perfect na kumbaga para sa akin ang lahat. Ang tangi na lang na hinihiling ko nung mga panahon na yon ay maipakilala niya na rin ako sa mga anak niya at sa kanyang mga kamag-anak. Pero umamin sa akin si Ruel na hindi niya pa daw ako maipakilala sa kanila dahil hindi sila boto sa paghihiwalay nilang 2 mag-asawa. Inamin po sa akin ni Ruel na kahit 2 taon na silang hindi nagsasama ng kanyang misis, ay umaasa pa rin daw ang kanyang mga magulang at ang kanilang mga anak na darating pa rin ang araw na magkakaayos silang 2. Nalungkot ako ng husto nang malaman ko na umaasa pa rin pala ang mga magulang at lalong-lalo na ang mga anak ni Ruel na magkakabalikan pa sila ng kanyang asawa. Gayunpaman, Mama Mia, ay nagpapasalamat na rin po ako at agad na sinabi sa akin yun ni Ruel. Tama nga naman po ang kasabihan na ang maayos na communication ay ang susi sa isang matatag at maayos na samahan at relasyon. At masaya po ako na meron kami ni Ruel noon. At pinag-uusapan namin kaagad kung anumang meron kami na mga maliliit na tampo sa isa't isa. Pero nang tumagal, Mama Mia, ay hindi ko na rin po maiwasan ang maghangad na maging legal na girlfriend ni Ruel. Lalo pat nangako na siya sa akin na pakakasalan niya ako pagdating ng araw. Kahit naman po kasi nagmamahalan kami ni Ruel at may kasunduan na, alam ko pa rin, Mama Mia, na third party pa rin ang tingin sa akin ng mga tao. Lalong-lalo na ng kaniyang mga magulang at mga anak.
Habang tumatagal ay mas lumalaki po ang paghahangad ko na matanggap na rin ako ng kaniyang mga magulang at maipakilala na sa kanila. Gayon din sa kaniyang mga anak na puro sa pictures ko lang po nakikita. Kaya naman ay nagkusa na akong magsabi kay Ruel na papautangin ko siya para sa kanilang annulment. Pero tinanggihan ako ni Ruel, Mama Mia. Naiintindihan ko naman dahil alam ko naman na may pride pa rin siya bilang isang lalaki. Kaya ang ginawa ko na lang ay niunti-unti ko ang pagbibigay sa kanya. Mga 10,000 o 20,000 na ang pinakamalaki. At sinabi ko na lang po na porsyento niya yon sa maliit na negosyong sinimulan na rin naming dalawa. Hanggang sa lumipas po ang panahon at umabot na nga po kami sa aming 7th monthsary. Pero isang araw, Mama Mia, ay may bigla na lang pong gumulantang sa akin nang minsan ako'y nakipag-meet sa isang customer. Nasa loob kami ng coffee shop noon. Mama Mia, first time kong makita ang customer na ito. Tinanong ko siya kung may o-orderin ba siya sa coffee shop. Ang sabi niya ay wala dahil busog siya. Kaya naman, Mama Mia, kinuha ko na lang ang bag at yung mga cellphone na pwede niyang i-test muna dahil ang sabi niya ay bibili siya ng cellphone. Ang sabi niya ay nagbago raw ang isip niya at hindi na siya kukuha ng cellphone sa akin. Mama Mia, ang sabi ko ay nagbayad na ako para maparush ang order na kinuha niya. Bigla niyang tinanong sa akin kung ito raw ba ang business naming dalawa ni Ruel. Kaya naman tinanong ko siya kung paano sila nagkakilala. Bigla ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kawawa kang babae. Ilang buwan na ba kayong magkarelasyon ni Ruel, ha? Doon ay bigla namang uminit ang ulo ko at tinanong ko kung sino siya. Ang sabi niya ay ate raw siya ni Ruel. Kaya naman bigla akong kumalma. Oh, bakit bigla ka yatang bumait? Sorry po kasi hindi ko alam. Ang sabi ko. Hindi mo alam dahil kabit ka lang. Ang sabi niya. Hindi po ako kabit ni Ruel. Alam kong kasal pa si Ruel sa asawa niya pero hiwalay na sila. Tumawa bigla yung babae. Ang sabi niya, yan ba raw ang palusot ni Ruel sa akin? Naguguluhan ako nung mga panahon na yon. Hi, ate girl. Nung una, handa na akong magwala dito eh. Pero ngayon, naaawa na lang ako ng bigla. Kumpara kasi doon sa ibang mga naging kabit ni Ruel, mukhang ikaw ang pinakawalang muwang. Pero lahat kayo, yayamanin. Ibang mga kabit? Tanong ko. Oo. Yung bago niyang cellphone sa'yo galing yun, no? Tanong niya. Hindi, sa negosyo namin yun. Teka, ano bang ibig mong sabihing ibang mga kabit? Negosyo nyo? Sige, hulaan ko ha. Sa'yo nakapangalan at wala rin naman siyang nilagay ni katiting na puhunan doon. Yun ang sabi niya. Inulit ko ang tanong ko kung ano ang ibig sabihin niya sa mga kabit. Mama Mia, doon ako biglang nanlumo. Ang sabi niya ay 3 na raw ako sa kabit ni Ruel. At hanggang ngayon ay nagsasama pa rin daw silang dalawa ng kanyang legal na asawa na si Michelle. Sabi niya ay awang-awa na raw siya sa babaeng yon dahil masyadong martir ang balai niya. Kaya siya raw ang rumiresback dahil buntis pa ngayon ang kanyang balai. Ang sabi ko ay hindi ako naniniwala sa kanya. Nung umalis na ako ay sumigaw pa siya. Di wag kang maniwala, pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wag ka nang umasa dahil hanggang kabit ka lang. Nice to meet you, Ethel. Sabi niya. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay binuhusan ako ng malamig na tubig pagkatapos ng insidenteng yon. Sa katunayan, sa halip na magalit at magwala at tawagan si Ruel, ay natulala na lang ako.
Noong kinagabihan sa bahay ay doon na lang talaga ako naiyak. Gayunpaman ay hindi ko pa rin makumpronta si Ruel. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, ay natatakot ako na malaman ang totoo. Natakot ako sa posibilidad na sa halos mag-iisang taon na pagkakakilala namin ni Ruel, ay baka niloloko lang pala niya ako. Pinalipas ko ang 2 araw bago kumprontahin si Ruel sa mga nangyari. Nung tinanong ko siya, Mama Mia, ay parang ine-expect na niya ang mga sasabihin ko sa kanya. Inamin na niya sa akin na nalaman niya sa kanyang kapatid na nagkakilala na kaming 2. Ngunit pinanindigan ni Ruel na hiwalay na po siya sa kanyang asawang si Michelle. Anya ay galit lang po talaga ang kapatid niya dahil hindi ito sang-ayon sa samahan naming 2. At kilala daw po niya ang kapatid niya na sasabihin ang lahat kahit pa mga kasinungalingan para lang matuldukan ang relasyon naming 2. Mama Mia, naniwala po ako kay Ruel. Pinagpatuloy ko po ang pakikipagrelasyon sa kanya kahit na hindi na maalis sa isip ko na paano nga ba kung totoo ang mga sinasabi ng kanyang kapatid sa akin na nagsasama pa rin sila ng kanyang asawa. Kaya nang magkaroon ako ng sapat na lakas ng loob ay ako na po mismo ang nag-imbestiga. Nahanap ko ang totoong address ni Ruel. At isang araw ay naglakas loob ako na puntahan siya sa bahay niya. Sa unang tingin ko pa lang ng bahay ni Ruel ay alam ko nang nagsisinungaling siya sa akin. Hindi kasi tulad ng mga kinukwento niya na may kaya silang pamilya. Mama Mia, ang nakita ko ay isang maliit na apartment sa isang hindi kagandahang lugar. At dahil na rin siguro sa bugso ng aking galit ay nilakasan ko ang loob ko at kumatok ako sa bahay na yon para matuklasan ko kung nagsasama pa nga bang talaga si Ruel at ang kanyang asawa. Isang babae ang bumukas ng pinto. Tinanong ko siya kung nandyan ba si Ruel. Ang sabi niya ay nasa loob raw ng kwarto. Nagtanong siya kung sino ako at doon ay nagpakilala ako, Mama Mia. Tinanong ko siya kung siya ba si Michelle. Ang sabi niya ay oo. Tinanong ko siya kung siya ba ang asawa ni Ruel. Ang sabi niya naman ay oo. Tinanong ko ulit siya kung ilang buwan na siyang buntis. Ang sabi niya ay mag-4 na buwan na. Doon ay nagalit siya, Mama Mia, kung bakit ang dami ko raw tanong. Sino raw ba ako at ano ang kailangan ko? Tinanong ko siya kung nagsasama pa ba silang 2 ni Ruel. Pagkatapos kong maitanong yon, ay narinig ko si Ruel, Mama Mia. Sabi niya, "Love, nakita mo ba yung medyas ko?" Nung makita ako ni Ruel, Mama Mia, ay huminga siya ng malalim. Nung tinawag ko ang pangalan niya ay tinanong siya ng asawa niya kung sino ako. At ang sabi niya ay hindi raw niya ako kilala. Nagtanong ang asawa niya kung bakit hindi niya ako kilala. "Hindi mo siya kilala? Bakit ikaw kilala kanya? Bakit pati ako kilala niya?" Tanong ni Michelle. Sabi niya ay hindi niya ako kilala at pinanindigan niya yon. Pinapaalis pa niya ako. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko ay sinugod ko siya at pinagsasampal ko siya. Nagalit naman si Michelle at sinigawan ako kung sino raw ba ako. Sabi ko, ako ang niloko ng asawa niya. "Anong niloko? Ruel, sino ba tong babaeng to? Kabit mo na naman ba ito?" Tanong ni Michelle. Doon ay naggalit ako ulit at sinugod ko siya ulit, Mama Mia. Sinabi ko kay Michelle na ang sinabi sa akin ni Ruel ay hiwalay na sila. Pero ang galing-galing manindigan at magsinungaling ni Ruel. Pinanindigan niya na hindi niya ako kilala, Mama Mia. At pinapaalis niya ako sa bahay nila.
Kaya naman, hindi ko na napigilan ang sarili ko at kwenentahan ko na siya. Hayop ka? Hindi mo ako kilala? Iyang cellphone na hawak mo. Yang cellphone na hawak ng asawa mo, hindi ba galing sa akin lahat yan? Doon ay nagwala na naman sa galit si Michelle. Hinarap niya si Ruel at sinampal niya ito. Mama Mia, tinanong niya si Ruel kung ilang buwan na raw kami at ako ang sumagot noon. Sabi ko ay 8 buwan na kaming magkarelasyon ng kaniyang asawa. Mag-iisang taon na akong niloloko ni Ruel. Mama Mia, doon ay nag-umpisang umiyak ng matindi si Michelle. Ako naman ay wala nang pakialam at sinabi ko na lang na ibalik niya sa akin ang pera ko. Pero nanindigan pa rin siya. Pinapaalis pa rin niya ako at ang sabi niya ay wala raw siyang pera na galing sa akin. Umalis na raw ako dahil trespassing ako sa pamamahay nila. Pagkatapos po noon ay hindi na nagpakita sa akin si Ruel, Mama Mia. Sa madaling sabi ay ginose niya ako. Wala pong pagpagsidla ng galit at sakit na nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Galit ako kay Ruel dahil sa panlolokong ginawa niya sa akin. Pero mas galit ako sa sarili ko, Mama Mia, dahil sa ikatlong pagkakataon ay nagpaloko na naman ako. Sa katunayan ay sa lahat ng mga nakarelasyon ko, kahit pa naanakan ako ng 2 kong naging ex-boyfriend, ay wala nang mas sasakit pa sa ginawa sa akin ni Ruel. Dahil hindi lang katawan ko ang binigay ko sa kanya, kundi maging ang puso, pera, at ang lahat ng pag-asa na may taong tama para sa akin. Na may taong darating sa buhay ko at hindi ako lolokohin. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Mama Mia. Pero baka tama nga ang sinasabi nila na mapanlin lang kung minsan ang ating mga utak, lalong-lalo na ang ating mga damdamin. Kaya ang nakikita lang natin ay ang mga gusto nating makita. Ang mga naririnig at napapansin rin natin ay yung mga gusto nating pansinin at gusto nating marinig. Hindi ko napansin noong mga panahon na yon na nakakapagtaka nga naman na walang ipinakilala sa akin si Ruel na kamag-anak niya o kahit kaibigan niya man lang. Na nung mga huling buwan ng aming pagsasama ay halos ako na lang lagi ang gumagastos sa mga dates naming dalawa. At halos 50,000 na pala ang naiabot kong pera na binigay-bigay ko sa kanya ng paunti-unti. Hustler na pala talaga si Ruel pagdating sa mga babae, Mama Mia. Kaya walang kakurap-kurap siya kung magsinungaling. Ako naman itong si Tanga, nagpapabilog sa matatamis niyang salita at sa kanyang pagkukunwari. Mama Mia, sa takot at hiya ko ay hindi ko na rin sinabi sa mga magulang ko at kaibigan ko ang tunay na nangyari sa amin ni Ruel. At sobrang sakit po dahil namimiss ko pa rin si Ruel at namimiss rin siya ng mga anak ko. Ang sinabi ko na lang sa kanilang lahat ay naghiwalay kami ni Ruel dahil hindi niya kayang makipag-annul sa asawa niya. Oo, Mama Mia. Itinago ko ang tungkol sa panlilin lang sa akin ni Ruel. Pati na rin ang halaga ng pera at mga gamit na naibigay ko sa kanya. At hanggang ngayon, Mama Mia, ay walang nakakaalam ng totoong nangyari sa amin ni Ruel, kundi ako lang. Maraming salamat po, Mama Mia, dahil ngayong naisulat ko na ang matagal ko nang dinadalang sikreto dito sa puso ko, ay naramdaman kong medyo gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano, alam ko na merong mga taong nakakaintindi at nakakaalam ng pinagdaanan ko. Itinago ko po ang mga totoong pangalan namin sa sulat ko. Maliban na lang sa pangalan ni Ruel na totoo niyang pangalan ang inilagay ko dito. Kaya sana kung nakikinig ngayon si Ruel, sana itubuan naman siya ng kahit na konting konsensya sa kanyang ginawa sa akin at sa iba pang mga babaeng niloko niya.
Sana Mama Mia, darating ang panahon na magbago na si Ruel, na wag na siyang manloko ng ibang babae, alang-alang sa pamilya niya. Muli ay maraming salamat po Mama Mia, at nawa ay magsilbing aral po ang karanasan kong ito, lalong-lalo na sa mga marurupok dyan sa pag-ibig. Lalong-lalo na sa mga babaeng madali lang maloko ng mga lalaki. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Ethel. Alam mo Ethel, hindi ka nag-iisa dito sa mundo. Alam mo ba na marami akong kakilala na tulad mo na ginamit lang ng mga lalaki? At may isa akong kakilala na lalaki na sadyang ganoon ang naging hanap buhay niya. May hanap buhay naman siya, may trabaho naman siya, pero hindi ganoon kalakihan ang kanyang sweldo. Meron siyang pamilya at may iba't iba siyang babaeng kabit. May iba't iba siyang kinabit para sa iba't ibang pangangailangan niya. Alam mo ba na may isa siyang kabit na pinirahan niya ng pinirahan? Yung kabit pa niya ang gumastos sa pagpapabinyag ng kanilang anak. Ang kaibahan nga lang dito, yung asawa ni Ruel ay galit na galit sa kanya nung malaman ng totoo. Pero yung kakilala ko, yung asawa niya, ay kasama pa sa panluloko niya. Silang dalawa ay nagpapanggap na hiwalay na sila para nang sa ganon ay makahutot ng pera itong lalaki mula sa iba't ibang babae. Napakasakit at nakakadiring gawain. Hindi ko nga alam kung bakit sa sobrang pagmamahal ng isang babae sa isang lalaki ay nagawa niyang magbulag-bulagan sa mga red flags na nakikita niya dito. Alam mo hanggang ngayon yung lalaking yon, ganun pa rin ang hanap buhay. Sa pagkakaalam ko ay may dalawa siyang kabit ngayon. Yung isa kinukuhanan niya ng groceries. Yung isa naman ay kinukuhanan niya ng pera. Alam mo ba na yung kaibigan ko na naging kabit niya ay kinuha niya pang ninang sa anak niya? Silang dalawa ng asawa niya ay nagpapanggap na magkahiwalay na silang dalawa. Pero ang totoo ay hindi. Ang totoo ay pineperahan lang nila ang mga babaeng nakakarelasyon niya. Hindi ko alam, pero wala rin naman akong karapatan na husgahan siya at wala rin akong karapatan na tawagin ang karma para sa kanya. Pero ako naniniwala kasi ako na kung ano ang ibinigay mo dito sa mundo, yun ang babalik at babalik sa'yo sa tripleng halaga. Maraming salamat, Ethel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig dito sa ating programa. Nawa ay makahanap ka ng lakas ng loob para sabihin sa iba ang tunay na naranasan mo kay Ruel. Nawa ay maging silbing leksyon din ito sa'yo. Huwag na huwag kang basta-basta magtitiwala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nang hihingi ng ibang kapalit. Kung talagang totoong mahal ka ng isang lalaki, uunahin niya ang kapakanan at kaligayahan mo. At hindi yung kanyang kaligayahan at kanyang kapakanan. Kung totoong mahal ka ng isang lalaki, aayusin niya ang buhay niya para nang sa ganon ay maging karapat-dapat siya para sa'yo. Nawa ay ipagdasal mo na sana dumating ang araw na makilala mo na rin ang lalaking nararapat para sa'yo. Ang lalaking mamahalin ka ng walang kondisyon. Ang lalaking bigay ng Diyos para sa'yo. At para malaman mo kung siya na nga ang binigay ng Diyos para sa'yo, huwag mo namang ipikit ang mga mata mo sa mga red flags na nakikita mo. Kasi yung mga red flags na yan ang mga sign ng Diyos na oops, yung lalaking ito, yung taong ito ay hindi nararapat para sa'yo. At may iba pa siyang nilalaan na kailangan mo lang antayin. Maraming salamat muli, Ethel, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay naibigan mo ang kwento ni Ethel, huwag mong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento
na ating i-upload. Siya nga pala, meron po akong ibang mga social media accounts. Paki-follow po, Mama Mia CDO on Facebook, on Instagram, and on TikTok. Medyo konti pa tayo sa TikTok at sa Instagram. Hindi kasi ako masyadong active doon, pero one of these days, i-active ko na lahat ng mga social media accounts ko. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating maliit na YouTube channel. Umaasa po ako na hanggang sa huli ay sama-sama po tayo. Maraming salamat. Once again, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.